Anak, we're finally home. Gisingin mo na ang mga apo ko. Mga anak, gising na. Dito na tayo. Mga anak, dito na tayo titira. Mama, ito po yung bahay niyo ni Lolo Arturo? Ang laki-laki na! Halina kayo anak, ipapakita namin ni Lolo Arturo nyo ang buong mansion. Sige po, Mama. Excited lang kami. Ito yung receiving area ng mansion, mga apo. Ipapakilala ko sa inyo ang mga tumutulong mapaayos at mapaganda ang mansion, ha? Erica, Eileen, sila ang mga apo ko. Si Isagani, Kikoy at Kulas. Sila ang anak ng aking anak na si Linda. Hello po sa inyo! Halik kayo sa taas, andun yung magiging kwarto nyo, andun din ang office at library ko. Tag-iisa na kayo ng kwarto, ha? Mayroong 6 kwarto ang mansion na to, mga apo. Isa sa akin, isa sa Tito Ernesto nyo. Ito ang kwarto ng mama nyo. Ang natitirang 3 kwarto ay para sa bisita sa mansion. Pero dahil andito na kayo, tag-iisa na kayo ng kwarto, mga apo. Hayaan nyo at ipapaayos ko ang mga kwarto nyo depende sa gusto nyo, ha? Salamat po, Lolo Arturo. Wala akong pinabago dyan, anak. Lagi ko lang pinapalinis yung kwarto mo. Thank you, Daddy. Mga apo, ipapakita ko ang library ko tapos bababa na tayo ha. Here is my personal library. Halik kayo, tingnan nyo ang loob. Wow, ang dami pong libro, Lolo. Lahat po ba yan ay nabasa nyo na? Halos lahat ng mga libro dito, mga apo, nabasa ko na. Di bali at maglalagay ako ng mga libro ng pambata para sa inyo, ha? Babawi ako sa inyo, mga apo ko. Thank you po, Lolo Arturo. Ito ang kusina, mga iho. Andito ang ating ref. Kapag nagugutom kayo, anytime, pwede kayo kumuha dito. Wow, ang ganda ng ref, Lolo. Mas maganda yung loob, mga apo. Huwag kayong mahihiyang kumain, mga apo, ha? Kuha lang kayo ng kuha dito. Wow, ang daming pagkain. Para sa inyo yan, mga apo ko. Huwag kayong mahihiyang kumain, mga apo, ha? Kuha lang kayo ng kuha dito. Ito naman ang dining room natin, mga apo. Dito tayo kakain at magsasalo-salo. Lolo, ang haba ng lamesa. Ilan po ba tayong kakain dyan? Kayo talaga, mga apo. Yung next na ipapakita ko sa inyo, paboritong tambayan ng mama nyo. Lolo Arturo, ilan po ang katulong nyo dito? We have 7 maids and 3 butlers. Lolo Arturo, nakakapagod pala pag malaki ang bahay. Ang dami pong lalakarin. Kayo talaga, mga apo. Di bali masasanay din kayo. Saan na pala tayo next na pupunta, Lolo Arturo? Dito. Wow! May swimming pool! Paboritong lugar to ng mama nyo sa buong mansyon, mga apo. Ang ganda-ganda po kasi, Lolo. May maganda at malaking swimming pool pa. Pwede po ba kaming maligo sa pool, Lolo Arturo? Di ba mga anak, hindi kayo marunong lumangoy? Hahanap muna kami ng salbabida ha, saka ko papayag na maligo kayo sa pool. Yes, I agree with your mama. Sandali ha. Aline! Erica! I need you here! Aileen, please pakilalayan sila papuntang comfort room. They need to change their clothes, maliligo sila sa pool. Okay po, Sir Arturo. Mga bata, halina kayo. Napagod ka ba sa pag-iikot, anak? No dad, mas na-relax nga ako eh. Lalo na nung nakita ko ulit tong garden ng mansion. Nakaka-relax din makita yung kasiyahan ng mga anak ko, dad. Alam mo, mixed emotions ang nafe-feel ko during our house tour. Bakit naman nan, dad? I am genuinely happy with my apos reactions. But I realize one thing. Halos lahat ng nakita nila sa mansion, it feels like it's their first time about everything. Gaano ba naging kahirap ang buhay niyo, anak? Mahirap pa sa mahirap, Dad. Pero nakakaraos kami sa awa ng Diyos. At thankful ako dahil nakakaintindi ang mga anak namin sa sitwasyon namin noon. Mulat sila sa hirap at pagsisikap namin bilang magulang nila, Dad.
Oo nga pala, tatawagan ko pa pala si Oliver para mangamusta. For sure, namimiss na kayo nun. Amelia! Kamusta na kayo dyan ni Oliver? It's a beautiful day outside. I'm with Linda and 3 apos na makukulit. Mga apo, lumapit kayo. Kausap ko si Lola Amelia nyo sa phone. Arturo! Eto, at okay na si Oliver. Naghihintay na lang kami sa results ng mga ipinatest sa kanya. Awa ng Diyos, makakalabas na kami. Oliver, dali. Nag-video call si Arturo, kasama niya ang mga bata, pati si Linda. Nakauwi na sila. Mama, kamusta kayo dyan? Mga apo, wait for us, okay? Feeling ko makakauwi na kami. Okay na ako eh. Nakakatuwa na malamang nakauwi na ang mga apo natin at si Linda sa mansion. Tayo naman ang susunod, Oliver. Teka, Jacob, genuine question. Ano yun, Dad? I don't mean to intrude on your wife's decision on staying with her father, pero ayaw niyo bang bumukod? We can talk to Arturo about it and we can fund your dream home. Este mansion pala. Oliver, ano ka ba? Remember, Linda is pregnant and it's risky, so huwag mo muna sila kulitin about dyan. Lahat ng bagay, may kanya-kanyang oras yan at hindi dapat minamadali. In God's perfect timing, Oliver. You have a point, darling. I'm sorry. Pwede ko ba sabihin na medyo nagsiselos ako dahil doon titira ang mga apo ko kay Arturo? I understand your feelings, Dad. Sa ngayon, yung request muna ni Linda ang sundin natin since risky ang pregnancy niya. Linda just misses her daddy since matagal din silang nawalay sa isa't isa. Dad, don't worry. Bibisita naman kami palagi sa inyo. And every weekend, sa inyo kami magstay ng mga bata. Or mas better, kasama na si Daddy Arturo. Hi, Tita Amelia, Tito Oliver. Istorbohin ko lang ang family bonding nila. Jacob bro, I have good news. Tito Oliver will be discharged anytime this week. Tito Oliver's lab tests are okay and he is now doing well. Kitang-kita nyo naman. It is truly a miracle, Tito. God has given you a second life. Indeed, Iho. Thank you, Lord. By the way, did Daddy called you Tito Oliver? Yes, Iho, he did. We talk kanikay na lang. Enjoy na enjoy ang mga pamangkin mo sa bagong buhay nila with Arturo. Great! Siya nga pala, Tito Oliver, your doctor will visit you later today to check you again. But nothing to worry about since cleared ka lahat sa lab tests mo. Magpalakas ka pa, Tito, para makalabas na kayo. Tito Oliver, Tita Amelia, Jacob bro, I will go now. I have some other hospital errands. Nagpunta lang ako dito to deliver the good news. I'll see you all again later, okay? Kamusta na kaya ang complaint ko against Dr. Jana? Masyado kasing madaming nangyari sa family ko at ni Jacob kaya hindi ko na naisip yung update. I guess it will not hurt if sasadyain ko ngayon ang aming hospital director for follow-up regarding sa inihain kong reklamo. Ma'am Estelle, andyan po ba sila? Ma'am Estelle? I guess she's not here. Pag-asa Mental Wellness Center? Patient G? Who are you visiting in a mental facility, Ma'am Estelle? Dr. Madrigal, what are you doing here? Good afternoon, Ma'am Estelle. I just want to follow up regarding my complaint against Dr. Gianna Corpuz. Unfortunately, we can no longer pursue further investigation and press charges against Dr. Corpuz. I don't know where she is. I have a feeling na bumalik na siya ng Amerika. If may update ako about kay Gianna Corpuz, I will inform you as soon as possible. Nakakalungkot na nakatakas siya sa ginawa niya sa ate ko.
But I still look forward na makita at mabigyan siya ng leksyon sa pagpapahamak sa pasyente ng hospital at kapatid ko. Maski ako din ay nayayamot sa ginawa ng immoral na doktor na yan. So don't worry, ikaw ang una kong sasabihan once na makita at mahuli na si Dr. Jana Corpus. Anyways, thank you, Ma'am Estelle. I will leave now. Sure, Dr. Madrigal. Hope to see you soon. Hi, Dr. Ernesto. Hey Vicky, kamusta? Anong agenda mo kay Ma'am Estelle? May isa-submit lang ako kay Ma'am Estelle, Doc. What is it, Vicky? I am submitting my resignation letter, Doc. Magre-resign na po ako. Are you serious, Vicky? Why? Personal matter po, Doc. But I am planning to pursue my profession abroad. Is there something or someone that can give you enough reason to stay here, Vicky? Wala naman pong pumipigil sa akin para magstay dito, Doc. My parents are residing in Canada and kinukuha nila ako. What if I told you I don't want you to leave, Vicky?